Ano kaya ho itong mga panawagan ng ilang grupo na lumahok doon sa paggunita ho ng anibersaryo, ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Tinutukan niya na ni Bongo Beta Servito. Nagtipon ang mga civil society groups, religious groups at iba pang individual para sa paggunita ngayong araw ng ika-4 na pong anibersaryo ng People Power Revolution, nakasabay din ng Trillion Peso March sa People Power Monument White Plains sa ilalim ng temang tayo, ang People Power laban sa korupsyon at dinastiya. Kaninang alas 3 ay naganap ang pangunahing programa na may titulong tayo ang People Power at 40 noon, ngayon, bukas. At ngayong alas 6 ng gabi ay misa sa EDSA Shrine. Mayroon ding free outdoor concert ng alas 8 ng gabi. Nanawagan ang mga organisador para sa pagbuwag ng mga dinastiyang politikal na nagsasabing ang diwa ng pamana ng EDSA ang dapat kumabay sa mga Pilipino tungo sa isang mapagpasyang kinabukasan sa politika sa taong 2028. Binigyang diin ni Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D na bawal ang anumang panawagan na may ugnayan sa dahas o violence. Gayon din na dapat mapanatili ang kapayapaan sa nasabing kilos protesta. Anya, sa kabila ng mga panawagan laban sa korupsyon at dinastiya, may personal na responsibilidad ang mga rallyista at nararapat lamang ang kanilang pagpapahayag ng galit pero hindi dapat makasakit sa kapwa. Sa panig naman ng mga kapulisan, anya, naging mabuti ang kanilang karanasan sa pulisya noong mga nakaraang Trillion Peso March na nais nilang magpatuloy ngayong taon. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D. Sa panig ng mga realista, may personal responsibility naman po tayo, no, na dapat naman maghayag ng galit. At saka minsan hindi maiwasan, naabot ito sa mga mainit na salita, mainit na gestures o gawain, pero sana hindi po ito makasakit sa ating kapwa at saka meron mga consequences kung nangyayari yun. Pero pareho rin sa paalalang yun ay nandyan din yung paalala sa ating kapulisan na parang naging mabuti talaga yung experience po namin dito sa Quezon City Police sa Trillion Peso March, yung last three, yung huling 3 Trillion Peso March, itong pangatlo na, at saka very welcoming po ang ating Quezon City Police. Sana pareho rin ganung pag-welcome, ganun din pong pasensya yung ipakita po nila sa ating ibang mga kasama na bagamat iba yung panawagan ay nag-enjoy pa rin ng demokrasya natin. Ayon naman kay Cardinal Pablo Virgilio David, may karapatan ng mga Pilipino na bumuo ng mga grupo. Anya, hindi lang puro rally ang People Power ngayon na dapat anyang sumubaybay sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Kaugnay niyan, narito naman ang naging pahayag ni Cardinal Pablo Virgilio David. Kaya may karapatan tayo to form citizens groups in order to do participatory audit, yung ground validation of government infrastructure project that is within our power. Yan ang mga bagong anyo ng People Power. Ang People Power ngayon, hindi na rally-rally lang. This is the most minimal form of People Power. I think we go for the max. Ang max ng People Power is real, genuine participation in monitoring government infrastructure projects. And I think hindi pa tayo tapos yan. Samantalang nagpahayag din ng saloobin si Caloocan 2nd District Representative Edgar Arvize na anya ay huwag magpalinlang, manindigan sa tama at labanan ang mga pangulong korap. Narito muli ang naging pahayag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Arvize. Alam mo, 40 years ago, nandito ako Batang-bata ako noon. Noong 1986. Noong EDSA 2, 2001, nandito rin ako. Nagkakaisa at nilalabanan yung mga pangulong korap. Talaga namang kinakailangan natin na magkaisa. Dapat hindi tayo mapapalinlang, hindi tayo papauto. Dapat manindigan tayo sa tama. At yan ay yung labanan, parehong dinastiya ng Marcos at Duterte. Ang pagtitipon ay naghihimok sa pagpasa ng anti-dynasty law, party list reform law at iba pang sistematikong reforma. Panawagan para sa pag-usig sa mga pangunahing salarin sa ghost flood control projects, pagtutulak para sa pagpasa ng mga panukalang batas para sa Independent People's Commission at Independent Commission Against Infrastructure Corruption at
hihingi ng pagbawi sa mga nakaw na yaman mula sa mga mandarambong. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Beth Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.